At muli po, narito po ang inyo po kapatid kay Kristo, Brother RJ po, at kasama ko po si Brother Art. Salamat po, Brother Art, at kayo po ay narito. Makakasama po namin kayo sa ilang mga minuto sa ating pong pag-aaral, may kinalaman po sa ating pong series. Pero bago po iyon, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan po naming Ama, salamat po ng marami sa pagkakataon na minsan pa ang iyong po mga lingkod, gagamitin niyo po sa ganitong mga pagkakataon. Amin po hinihiling ang kapangyarihan ay mga ngasiwa sa amin at ang mga kapatid po namin, mga kaibigan na makakapanood po sa live na ito, itouch niyo po ang kanilang puso at kaisipan sa ilalim ng banal na Espiritu na sila po ay makinabang sa amin pong gagawin paglilingkod. At nubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po na marami sa pagdinig po ng aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Okay, magandang gabi po muli. Ayan, meron na po tayo na, bakit parang nabawasan? Okay po, tuloy na po tayo. So, before po mag-speak ang inyo pong abang lingkod upang ipagpatuloy po natin ang ating pong series na pinamagatan kasagutan sa panahon ng krisis. Mapapakinggan muna po natin ang kapatid po natin na si Brother Art. Bigay po natin pagkakataon sa kanya upang tayo po ihandugan ng awiting papuri sa ating Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Okay, kailan pa? Salamat, Brother Art, sa isang napapanahong awitin at talagang nagbibigay po sa atin ng katuwaan sa ating mga puso. Paki-thumbs up po nga kung okay po yung ating pong sound, kung okay rin po yung ating signal para ma-inform po ako. Sige po, paki-thumbs up po ako. Okay. Paki-heart na rin po para mas ganahan po ang inyong abang lingkod sa ating pong pangalawang gabi ng ating pong pag-aaral. Okay, tayo na po magpasimula sa ating pong pangalawang topic sa gabing ito, ang ating pong series na may kinalaman po sa Pandemic Series Seminar 2020, na ang pinaka-tema po natin sa loob po ng 10 gabi, ito po ay kasagutan sa panahon
ng krisis. Kayo rin po ba'y nakakaranas po ng krisis? Maraming klase ng krisis sa ating buhay. Pero ating pong sinesentruhan sa gabi pong ito yung mga krisis na nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya naman sa gabing ito, ating pong i-recap muna, titingnan po natin yung mga naging topic po natin kagabi sa ating pong mga pag-aaral na isinagawa, na kung saan mayroong 10 katanungan at ilan lamang po ito sa mga 10 katanungan na maaring ating pong tinitingnan sa panahon na ating kinakaharap po ngayon, sa panahon na nararanasan po natin sa mga oras na ito. Kaya nga po, kapatid, kaibigan, mangyari lamang po na samahan niyo po muli ako sa ating pong pag-aaral sa ikalawang tagpo ng ating pong seminar sa gabing ito. At samantalang ako po ay nagsasalita sa mga oras na ito, mangyari lang po din na kayo po ay matamang makinig sapagkat mamaya po ako po ay may mga katanungan. Then siguro po magpapa-premyo na rin po kami para mas ganahan po kayo. Ano po? Siguro po siguro 50 pesos load na lang. Okay na po ba yun? Mas okay na po siguro yan. At least kailangan nyo rin at magamit nyo rin po sa ating po pagla-live streaming, makapanood din po kayo. At mag-iwan po ako ng tanong, siguro mamaya-maya po ano po. Balikan muna po natin. Kagabi pinag-aralan po natin sa unang tagpo po ng ating pong series, may kinalaman po sa paksa po natin ay mga balita sa social media. Dapat bang paniwalaan? At ating pong pinag-aralan na hindi po lahat ng nababalita sa social media ay dapat po natin tanggapin. Marami po dyan mga wrong information o nagpapakala, tawag nga po dyan ay fake news o makabagong pagchichismis na medyo hindi po katanggap-tanggap. Kaya po dahilan ng mga tao ay natatakot at lubhang natatakot. Pero ating pong pinag-aralan na meron pang katotohanan at katotohanan na matatagpuan po natin walang iba kundi sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. At kagabi iniwanan po natin ang ating pong topic na pag-uusapan po ngayon. Natatandaan niyo po ba yung ating pong topic na iniwanan po kagabi na pag-aaralan po natin? Natatandaan? Ay salamat naman po. Kala ko medyo nagkakaedad na po kayo. Buti naman na hindi pa po. So, ang topic po natin ngayon ay saan nagsimula ang COVID-19 o tinatawag ng novel virus. Ulitin ko po, ang paksa po natin ngayon sa gabing ito ay walang iba kundi saan nagsimula ang COVID-19. So, pamilyar na po. Kasi kung ang tanong po natin ay saan, ibig sabihin po niyan, naghahanap po, ang tinutumbok po natin ay lugar. Tama? Lugar, bansa, saan man, dako, naroroon. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, titingnan po natin, sapagkat ating pong nakita na maraming mga tanong na minsan hindi po natin talaga mabigyan ng tumpak na kasagutan, ngunit ating pong sinisipi sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon upang higit po natin mapag-unawa at maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya nga po, saan nagsimula ang COVID-19? Question mark. Sa ngayon po sa mga pag-aaral, makikita po natin, sa mga pag-aaral, may mga kaisipan. Maaring may kaisipan na inyo pong nakita o napanood nyo po, yung kaisipan na daw di umano, sapagkat bagamat alam na po natin na talagang sa Wuhan, China, nagsimula o nag-start po ang tinatawag po ng novel virus o coronavirus. Medyo ilay po natin kautena. Medyo malaki yata akong tingnan na po. Ayan, sige po. Ayan, salamat naman po sa mga heart na yan. Talagang malapit na Valentine. Salamat po. Okay, pagpatuloy na po natin. So, sa Wuhan, China, nagsimula po ang COVID-19 sapagkat makikita po natin, meron ding kaisipan na di umano ay may nauna daw pong mga cases galing po sa ibang bansa o sa Amerika. Pero dito po, titingnan po natin na walang pagdududa na talagang sa Wuhan, China po o sa China talaga pumutok ang isyong ito. Kaya walang pagdududa na sa China po talaga ito nanggaling. Sapagkat doon po talaga napakarami o doon nagpasimula ang napakaraming mga na-infect o napakaraming namatay po sa kanila. Ang virus pong ito, minamahal ko mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po babasta.
sapagkat pwede sa pamagitan ng paghinga, ito ay pwede kang ma-infect o mahawa po nito. Ngayon, nung nagsimula po sa Wuhan, China, sa kanila pong, sa mabilis na pagkalat po nito, simula sa Wuhan, China, mismong sa part po ng China, sa Beijing, sa Shanghai, sa Guangdong, ay talagang lumagana po ng mabilis ang mga virus na ito at napakarami, libo-libo ang namamatay. Kaya nga po hindi po talaga ligtas po ang mga tao once na tinamaan po nito. Hanggang nakarating po sa Korea, sa Thailand, hanggang umabot po sa Pilipinas. Talagang hindi papahuli ang Pilipinas. Pag naririnig niyo po yung China, ano pong naiisip niyo po? Mas kilala na po ngayon ang China. Nakilala sa buong mundo sapagkat galing po sa kanila, malaki ang bag po nila, may kinalaban po sa coronavirus dahilan kung bakit ang buong sanlibutan ay mayroong pandemic. Pag sinabing China, isang bagay may isip ko. Una, made in China. Tama? May mga ganong kaisipan. Meron naman na China phone. Di ba po? Ganyan maririnig po natin. At lalo sa mga Pilipino, nung kailan lang po inaisyo na ang bansang China pilit na may inaagaw na bahagi na teritoryo ng Pilipinas. At ngayon naman sa oras pong ito, atin pong minamarkahan na ang China ang pinagmulan ng COVID-19 o coronavirus. May mga kaisipan, bagamat alam na po natin kung saan lugar. Ngayon, paano naman po nagsimula ang COVID-19 na ito o ang virus na ito? Sa ating pong pag-aaral, may mga iba't ibang kapahayagan po dito. May iba't ibang pananaw ang mga tao at makikita po natin to sa media. May mga nagsasabi na di umano, ito daw po ay nakuha, sa part po ng Wuhan, China, nagsimula daw po ito sa palengke. Hindi ko ganong ka-sure, atin lang pong tinitingnan yung mga kapahayagan din ng media sa China. Nagsimula daw po ito sa Wuhan, China, sa mayroong palengke na pinagbebentahan ng mga mababangis o makakamandag na hayop. Kasama po dyan, kanilang pinaghiinalaan ang mga ahas, paniki, at iba't ibang klase ng mga hayop na lubhang, matatapang o mababangis. At meron naman pong mga kaisipan na ang coronavirus na ito ay nanggaling daw di umano. Hindi lang basta sa pagkain ng paniki, hindi lang basta sa pagkain po ng mababangis na hayop o ng ahas, kundi mayroon din kaisipan na pumasok, galing daw po ito nang mag-install o maglagay po ng tinatawag na 5G satellite. Nang inilagay daw po ito, dahil sa radiation na nakukuha nito, especially sa mga bansa na mayroon po nito, ang tao ay nagkakaroon ng mga sakit. Dahil sa mataas na radiation, dahilan upang ang tao ay makaramdam ng mga sakit. Ganun pa man, hindi po talaga ganun katibay ang mga evidences o mga katibayan nagpapatunay na yun talaga, na makikita po natin na yun talaga ang pinagmulan. Meron din po, hindi po natin iisang tabi, meron din kaisipan ng part ng Amerika, ito daw po ang nasa likod nito, isa'y pakana ng mga terorista na gusto po nilang bawasan ang populasyon sapagkat napakaraming mga tao na sa panahon po natin ngayon. Kayo po ba'y naniniwala? Minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan? Naniniwala po kayo? So, meron naman pong kaisipan na ito daw pong coronavirus na ito ay isa daw pong eksperimento na itinatago ngunit sumingaw. Dahilan, sa Wuhan, China, ang mga tao sa province pong yon, sa may palengke po at sa nasasakupang yon, naging dahilan kung bakit ang tao po ay nagkaroon ng mga sakit na virus na ito. Meron naman pong kaisipan na ito daw po talaga ay sinadya. Ginawa po talaga ito, hindi lang basta nakuha sa hayop, kundi ginawa raw po di umano ito, ang kaisipang ito, sapagkat ito daw po ay panibagong strategy ng pakikipagdigma gamit ang biological weapon sa pakikipagdigma. Iniisip ko, pwede rin po, pwedeng mangyari. Ganun pa man, minamahal ko kapatid, alin po doon yung pinakamalapit. Kung titingnan po natin sa history, mga nakaraan, may mga cases na rin po ng mga virus na nakuha sa mga daga, sa iba't ibang klase ng mga hayop. Kaya yung virus na ito
mas malapit po ang kasagutan na magiging tumpak na sagot galing po sa paniki o kaya naman sa ahas o sa kaya naman sa iba't ibang mababangis na hayop na po pwedeng maging dahilan po nito. Sa ngayon, yun lang po ang akin pong pinaniniwalaan sapagkat wala tayong matibay na mga evidences. Ngayon sa gabing ito, minamahal po mga kapatid, atin pong pinagpapatuloy ang ating pag-aaral. Sapagkat gusto natin sagutin ang mga tanong na mahirap sagutin. Ngunit good news sa topic po natin ngayon, may kasagutan sa panahon ng krisis. At isang krisis po nito kung papaano o saan nagsimula ang coronavirus. Iniisip po natin literal na virus. Tama? Literal na virus na kumakalat sa tao. Ngunit ganun pa man, gusto ko pong tukuyin sa gabing ito. Gusto kong bigyan ng pagkakataon sapagkat ang Biblia may binabanggit po sa bagay na ito. Ang Biblia ay may naitala na higit na pinakaugat ng lahat ng ito ng sakit ng nararanasan ng tao. At ang coronavirus ay bahagi lang o naging bunga po ng pinakamalaking virus na nangyari po ng naitala sa Biblia. At ang tawag po sa virus na ito, alam niyo po ba kung anong virus po ito? Meron pang naunang virus. At ang virus na ito, higit na dapat talagang paghandaan o katakutan. Alam niyo po ang pangalan ng virus? Kung alam niyo po, pwede niyo pong isplash po dyan sa screen ng aking pong mabasa at kayo po ay magagantimpalaan ng load. So, tingnan nga po natin. Wala pong nakahula. So, ang tawag ko po dito, sin virus. Sa madaling salita, kasalanan. Wala pong gaanong matibay na magpapaliwanag sapagkat napaka-misteryo po ng pagsibol ng kasalanan. Binigyan lamang po tayo ng meaning ng kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa 1 John 3:4. So maliwanag na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So titingnan po natin, mayroon po dalawang bagay na akong babanggitin o dalawang lugar. Ang isang lugar ay sa langit at ang isang lugar ay saan po? Sa lupa. So tingnan muna po natin yung sa langit. Kung saan nagsimula ang sin virus na ito o ang kasalanan na ito na pinakaugat ng lahat na ito. Ano ang mga bagay na nangyayari po minamahal ko mga kapatid ay mayroong pinakaugat. At ang pinakaugat na ito minamahal ko mga kapatid ay ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Kaibigan, minamahal ko mga kapatid. Baka mas lalo po natin maunawaan ang mga tanong na matagal ng ating tinatanong na walang kasagutan. Ngunit titiyakin po natin bago po matapos ang pag-aaral na ito, ang mga katanungan na iyon ay masasagot ng salita ng ating Panginoong Diyos. Check po natin. Ang Garden Eden sa langit, makikita po natin, ang tala po nito ay sa Ezekiel chapter 28 verse 13. Ang sabi po dito, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos. Sa Hardin ng Eden, ay nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. So may binabanggit po ditong lugar. Ang lugar pong itong binabanggit ay ang Hardin ng Panginoon, ang Hardin ng Eden. Sa pagpapatuloy, sabi po dito, meron daw pong isang kirubin. At ang kirubin na ito, minamahal ko mga kapatid, ay nag-positive ng sin virus. At napaka-misteryo ng pagkakaroon po ng sin virus. Ang sabi po sa Ezekiel, chapter 28, verse 14 to 15, pagpapatuloy, ang kirubin na itinalaga kong magbabantay sa iyo. So meron pong kirubin na tagapagbantay sa Garden of Eden. At ang sabi po dito, sa verse 15, wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nagsimula ang sin virus na ito o ang kasalanan na ito ng isang kirubin ay nag-isip at namuhay na mayroong kasamaan. Di ba po hindi natin gaano lubos na maipaliwanag. Pero bingo, matapos ng kirubing ito ay mag-isip at mamuhay na may kasamaan, doon nagpasimula ang kasalanan o ang sin virus na ito. Kaya ang sabi sa 16, Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay
sa kasalanan. Letra por letra, mababasa po natin sa aklat na ito, sa langit, sa pamamagitan ng isang kiruben, nagkaroon ng isang kasalanan. Kung gayon, gusto niyo po ba tuluyang malaman ang pangalan po kung sino po ang kirubin pong ito na unang na nagkaroon po ng virus na ito? Kung sa panahon natin nga coronavirus, pero sa kanila ay sin virus. Ang sabi po sa aklat ng Isaiah, chapter 14, verse 12, kung meron po kayong Bible, ang sabi po dito, ano't nahulog ka mula sa langit, utala sa umaga, anak ng umaga. Pag binasa po natin yung King James Translation, ang nakalagay po dyan, yung tala sa umaga na anak ng umaga ay Lucifer. Yan. So ang una pong nag-positive sa langit po ay si Lucifer, na sa Tagalog po, tala sa umaga. Ang ganda po ng pangalan, Lucifer. Kaya nga po nire-recommenda ko po yan sa inyo eh. Kung mayroong mga buntis po ngayon sa panahon po natin ngayon, pwedeng ipangalan po Lucifer. Maganda po yung meaning. Kaso nga lang, nadungisan lang nang siya po ay nagkaroon ng virus, sin virus. Ano po ang mga sintomas ng sin virus na ito? Bakit natin pinag-uusapan po ito? Magbibigay po ako ng 3 sintomas na nakabase po ito sa aklat ng Isaiah chapter 14, verse 13 and 14. Ang sabi po dito, ang unang sintomas po ay pagmamataas. Naku po. Buti na lang, mababa ako, kailangan tumaas. So, pagmamataas, ang una po. Pangalawa, pag-iimbot. Pangatlo, pakikipagkompetensya. Ang 3 ito, minamang ko mga kapatid, ang naging sintomas kung bakit nagkaroon ng sin virus sa pamagitan ni Lucifer. Ang sabi po ng tala ng Biblia, hindi pa't sinabi mo sa iyong sarili, ako'y aakyat sa langit, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Nakita niyo po ba yung mga sintomas na binigay ko po? Ano pong una? Pagmamataas. Pag-iimbot. Yung pagkuha ng bagay na hindi naman sa kanya. Pakikipagkompetensya. Yung para bang gusto niyang pantayan ng Diyos, gusto niya mas mataas sa Diyos, lahat ay akin. Tingnan niyo po, pag naging makasarili ng tao, maging ang taong ito, maging ang anghel na itong kiruben, si Lucifer, bumagsak nang siya ay dapuan ng tinatawag na pagmamataas, pag-iimbot, at pakikipagkompetensya. At tuluyan na naging isang malaking kasalanan na siyang nagpahirap sa kalangitan. Sa pag-aaral na ito, minamang mga kapatid, kung sa bansang China ay napakaraming na-infect po nito, maging sa Pilipinas, ang tala po ngayon ay mahigit na po na sa mga 7,000 na, kung hindi ako nagkakamali na po, sangay po sa DOH, na ang infected sa tinatawag na COVID-19 o coronavirus. Pero sa langit, minamang mga kapatid, nang pumasok ang virus na ito, tingnan niyo po nang pumasok ang virus na ito, 1/3 sa mga angel ang na-infect. Tingnan niyo po yan. 1/3, 1/4 na lang halos ang natira. Ito po ang sabi ng Biblia. Check niyo po Revelation chapter 12 verse 4, o kapahayagan. Ang sabi po dito, kinalagkad ng kanyang buntod ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ihinagis ang mga iyon sa lupa. Tingnan niyo po, 1/3 sa mga angel ang nahawa ng virus na ito. Ibig sabihin, hindi po babasa ang virus na ito. Ngayon, titingnan po natin, sapagkat kung sa langit nagsimula ang virus na ito, bakit nakapasok ito ngayon sa planetang Earth? O sa lupang ito, sa sangkalupaan, papaano nangyari ito? Yun din po ba ang tanong niyo po sa gabing ito? Ganon din po bang katanungan? Kung sa langit naman pala, ay pagkalayo-layo naman, higit pa yan sa social distance, napakalayo naman. Pero bakit nakapasok at papaano nangyari ito na ang sangkalupaan ay nakaranas po ng virus na ito? Pag-aaralan po natin. Ngayon, tingnan po muna natin. Nung matapos po ng kinaladkad, ang 3 bahagi sa langit, saan dinala ang 3 bahagi ng mga anghel na ito na mayroong virus ng kasalanan,
at si Lucifer. Ang sabi po sa Pahayag, chapter 12, verse 9, itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Tingnan niyo po ha. Si Lucifer plus ang 1/3 kampon niya, itinapon saan daw po? Sa lupa. Ang lupa po hindi naman talaga ginawa para tapunan lang. Yaman lang, nagkataon lang talaga na tinanggap ng planetang ito ang kampon ni Satanas at si Satanas nang ito ay makapasok sa ikalawang Eden. So, lilinawin po natin sapagkat mayroon pong tinatawag na rule ang hermeneutic, yung first mention. Yung Eden, unang binanggit, bagamat may mababasa po tayo sa Genesis chapter 2, verse 3, chapter 2 and chapter 3. Sa langit, meron din pong unang binanggit. At yun nga po ay ang kerubin na naroon na tagapagbantay sa Eden. Paano po nangyari po ito? Ang sabi po dito, ang unang taong nagpositibo ng sin virus na ito sa lupa, kilala niyo po ba? Kung kilala niyo po, pwede po bang paki-plus po dyan sa screen po natin para malaman po namin kung kilala niyo po ang unang taong nag-positive sa lupa nang pumasok ang kasalanang ito. So, i-check na po natin. Sige po, kanina po may tumamang sagot po. Mamaya, luludan ko po yun. may tumama po eh. Sige po. So, dito na po tayo. Tapos na po tayo kung paano nagsimula, pinagsimulan talaga ng sin virus na ito sa langit at paano naman ito nakapasok sa lupa. Ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 15 and 16, ganito ang ating mababasa. At inilagay ng Panginoon Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So binanggit na po yung salita letra por letrang Eden, halamanan ng Eden. Same scenario. Sa langit may halamanan ng Eden, sa lupa may halamanan ng Eden. At sa lupa ang naroon ay ang taong nilikha ng ating Panginoon. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang punong kahoy sa halamanan. So verse 17, ngunit sabi maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabutit masama, ay huwag kang kakain ng iyon, sa bungang iyon, sapagkat sa araw na kumain kayo, walang salang mamamatay ka. So shortcut na lang po natin. Alam na po natin ang kwentong ito. Inutusan sila sa chapter 2, verse 15, 16, 17, inutusan ng ating Panginoon ang ating unang mga magulang na ito na wag daw pong kakanin ang ipinagbabawal na bunga. Pagkakilala ng mabutit masama. Sapagkat inuutos ng ating Panginoon. Sapagkat sa oras na sila'y kumain yon, walang salang sila ay mamamatay. Ang kamatayan, ito po ay isang epekto o magiging resulta ng sin o ng virus. Gaya ng ating pong nararanasan. Pag tinamaan ka ng virus, pag di ka makarecover at mahinang yung pangangatawan, maaari mong ikamatay. At hindi po lingid sa ating kaalaman, marami pong mga tao ang namamatay dahil po sa COVID-19 o sa virus na ito. Ngayon, ang nangyari sa chapter 3, ang tanong ko po, kumain po ba si Eva at si Adan? Sa palagay niyo po, hindi po kayo mapalagay. Tama? Opo, pero pakiayos na po yung pagkakaupo. Yan, para mas maganda po. Yan. So, kinain po ang pinagbabawal na bunga, sangayon po sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6. Sabi po dito, sa punong kahoy na napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay masarap ang bunga niyon. Kaya ang sabi po, naisip niya, kahanga-hanga, magiging marunong siya, kaya pumita siya ng bunga at kumain, at binigyan ng kanyang asawa at kumain din. So ang unang sagot, sino pong unang taong nagpositibo sa sin virus na ito o sa kasalanan? Sino po? Walang iba kundi si Eva. At nahawa niya si Adan. Matapos siyang kumain, ano daw po? Kanya pong binigyan ang kanyang asawa. Kaya pareho po silang nag-positive ng sin virus na ito. Minamahal ko mga kapatid, ano po? Siguro ng time na yon, kung magkasama si Adan at si Eva, hindi sana matutokso si Eva na pumitas ng ipinagbabawal na bunga. Sapagkat siya'y papaalalahanan. Ngunit ng panahon yung magkahiwalay po sila eh. Pero kung magkalapit po sana sila, di sana ay, hindi na sana nakakuha na paalalahanan sana, huy Eva, wag yan, ipinagbabawal yan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, sa ngayon po sa kwento,
Nang dahil sa malalim na pagmamahal, makikita po natin malalim na pagmamahal ni Adan kay Eva. Kahit pa alam niyang ikamamatay ito, tinanggap niya at kinain din katulad ng kanyang asawa. Hindi po ba ganyan ang pagmamahal niyo sa inyong pong mga asawa? Kung paano minamahal niyo ang inyo pong, dahil sa manabis na pagmamahal niyo sa inyong asawa, kaya minsan kahit pa parang nakukonsinti po natin, maiparamdam lang natin sa kanila na ganun yung ating pong pagmamahal o pagpapahalaga. Maka natin naman, may asawa na ba ako? Wala pa po, binata pa po ako. Mag-aasawa pa lang pagka kalooban ng Panginoon. So ipagpatuloy po natin, dahil sa sin virus na ito, ang lahat ng tao ay infected, nahawa ngayon. Yan po ang tala ng Biblia. Napakaliwanag. Ngayon, sabihin niyo sa akin, hindi naman totoo yan. Kung hindi po totoo yan, bakit ang tao namamatay po? Wala pa po ako nabalitaan na nailagay sa book, sa Genesis Word of Record, na sa panahon ni Eva hanggang sa panahon, iyon, buhay na buhay. Malakas na malakas. Pero ano po, yun ang katotohanan na ang tao ay namamatay. Sapagkat infected po tayo, nahawa tayo ng ating kasalanan. Ang tanong, ito ba'y ating nagawa o sa nagawa ni Adan? Hindi po sa nagawa natin, kundi sa nagawa ni Eva at ni Adan, dahilan upang makapasok ang virus na ito at tayong sumusunod sa ating unang mga magulang, nahawa po tayo. Alam niyo po ba ito pong sin virus na hindi ba basta-basta? Sapagkat ito ay nakadikit na sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao, pagkapanganak pa lang natin. Ang sabi po ng Awit, chapter 51, verse 5. Ang sabi, simula't simula pa, ipinaglihi ako sa kasamaan at ipinanganak sa kasalanan. So simula sa sinapupunan ng ating ina, mayroon na tayong virus. Kaya anong ine-expect nyo ngayon? Ang tao po ay mapupunta sa tinatawag na 6 feet below the ground pagdating ng tamang panahon. Bakit po? Sapagkat meron po tayong virus. At kapag hindi ito naagapan, tiyak na ating ikamamatay. Ngayon ang tanong, may nagawa po ba tayo ng ma-infect ang ating mga magulang? Wala. Kundi tinatanggap na lang natin by chance na tayo po ay makasalanan, na meron tayong virus, at po pwede tayong mamatay anytime kapag hinihingi o pinagkalob na ng ating Panginoon ang tulog ng kamatayan. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, kung paano ipinakita po dito na walang exempted, walang exemption. Lahat ng tao ay nakakaranas ng kamatayan. Biglang umingay. Di bali po. Ngayon, ang sabi sa aklat ng Roma, chapter 3 muna po tayo, chapter 3, verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Lahat ay nagkasala nga sa ating Panginoon. Sabi sa 23. So lahat ng tao ay nagkasala. Kung gayon, kung ang tao ay lahat ay infected ng sin na ito, ang tao, sangayon sa aklat ng Roma, sa 6:23, for the wages of sin is death. O ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Roma chapter 5, verse 12 ay nagsasabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino pang isang tao? Si Eva at si Adan. Ngunit nakakabit, galing po kay Adan si Eva, kaya kinikilala si Adan. Galing sa isang tao kay Adan, ang kasalanan na ito. Kaya ang sabi po dito, at ang kamatay pumasok sa pamamagitan ng isang kasalanan, na dahil dito'y lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, dahil sa lahat ay nagkasala. Wala pong perfect sa atin. No. Wala pong perfect sa atin. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong kasalanan o mayroon tayong virus. Kaya, for the summary, matatapos na po tayo. Para sa summary po, gusto ko pong tingnan po. Ang unang sin virus nangyari po saan? Sa langit, sa pamamagitan ng kirubin, at ang kirubing ito, walang iba kundi, sino po? Si Lucifer. Kasama na infect ang 1/3 sa mga angel, at sila po'y itinapon sa lupa. Pagdating sa lupa, minamang kapatid, sapagkat nasa lupa sila pumunta sa second o pangalawang Eden. Naroon ang ating unang mga magulang. Ang ating unang mga magulang, dahil may ipinagbabawal ang ating Panginoon, ang nangyari naroon, ang pinagmumula ng kasalanan, ang pinaka-original po nito,
walang iba kundi si Lucifer, nagporma sa pamagitan po ng ahas. Ang ating unang mga magulang ay pinukso, dahilan upang sila ay magkasala sa Genesis chapter 3. Kaya ng panahon po ngayon, ang tao hanggang sa ating kapanahunan, mula sa langit hanggang sa ating panahon po ngayon, ay nakaranas po ng tinatawag na pandemic may kinalaman sa COVID-19. At ngayon naman, ay may kinalaman sa langit at sa lupa na pinag-uusapan po natin, unseen virus. Yan. Kung gayon, ang sabi po ng Roma chapter 7 verse 24, nakita po natin na tayo infected. Nakita po natin na hawaan po tayo sa nagawa ng ating mga magulang. Meron po ba tayong magagawa? Ito ang sabi ng kapahayagan. Abang tao ako, sabi ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin sa katawang itong may kamatayan? Sino ang magliligtas sa katawang itong merong virus? Dahilan upang mamatay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaawa-awa ko. Minamahal ko mga kapatid sa gabi nito. Nakita po natin ang problema. At napakalaki ng problemang ito. Ang buong sanlibutan, lahat ay nakakaranas ng virus na ito. Kung papaano ang COVID-19, ang lahat ng tao ay nakakaranas ng virus at tiyak na mamamatay. Ngunit sa mga oras na ating pong tinignan, ang pinag-uugatan ng lahat ng ito, ang pinag-uugatan kung bakit may namamatay, bakit may nagkakasakit, bakit may virus, sapagkat mayroong higit na virus na pinakamatindi, walang iba kundi ang